Okay. Nasa atin na pong linya ngayon si Ma'am Glenda Rilova, ang Executive Director po ng National Council on Disability Affairs. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted and PJ Chacha. Good morning. Opo, good morning. Ma'am, ito ho munang COA report na ito. 33% ng mga PWDs daw po na totoo ay hindi pa po nairerehistro sa inyo pong registry system kasi nga po sa problema po ninyo sa ano ho ba ito? Sa inyo pong sistema mismo po ng automation, paano po? Sir, ang database po is currently with the Department of Health, sir. Kami po ay naka-mirror lang. So wala po kaming access sa data. So ito po ay nagmumula sa LGU, sa atin po mga Persons with Disability Affairs offices, and ini-upload po nila sa Philippine Registry of Persons with Disability. Ito po ay nasa Department of Health, sir. Naka-mirror lang po sa webpage namin. Naka-mirror lang, meaning the main control and the maintenance and operations of the system is under the OH. Yes, sir. Opo. Pero nitong November 28 po, nagkaroon na po ng board resolution ang governing board ng NCDA na ito-transfer na po ni DOH sa NCDA ang database para po magkaroon po kami ng full access, sir. Bakit po ganon? Ba't may problemang ganito, ma'am? Ma'am, sorry po. Pare-pareho lang naman kayong gobyerno. Sir, kasi wala po kaming parang full access. Hindi po kami binigyan ni DOH ng full access. So when we need data, we still need to request from them, sir. Yun Saka sila lang po ang... Opo. Pero ma'am, bakit po ganon? Di ba automatic naman po ito, ang DOH Secretary po ay bahagi po ng inyo pong pamunuan? Supposed to be po? Yes, sir. Part po sila ng National Council of Disability Affairs by being one of the governing board po. So, yun po yung matagal na po namin nire-request sa kanila. Initially, is a full access po. And then finally, sometime in October, they requested for a meeting to us. And ang sabi, instead of giving us full access, ibibigay na po nila sa amin yung parang control of the system po, sir. Opo. Okay, sige po. So kami ho'y tatawag ho sa DOH tungkol sa bagay na iyan. So ma'am, kailan po mangyayari yan? Yung full control at ano po ang magiging magandang ibubunga niya para po sa mga PWDs? Sir, ang transition po ay magaganap na anytime soon. At ang mga tao po ng NCBA for the past month has been coordinating with them para po makita po namin yung systems that they currently have so that we can procure the server. Pero ngayon po, kahit ngayon meron na rin po kami nakaabang na server for that. What would be the benefit of transferring it? Mas magiging maganda po yung mga programs and benefits po ng persons with disability pag nasa NCBA kasi makakapag-formulate po kami ng mga programa na scientifically studied because of the data that we can access now. And we can strengthen po yung database in terms of the verification po ng authenticity ng mga IDs. Okay, sige po. So ma'am, ang database nga na ito ay napaka-importante, no? Higit sa lahat po sa benepisyo ng PWD. And then yung po mga programa po ninyo na maaari pang maidagdag sa kapakanan po ng mga PWDs. Ma'am, ang mga LGUs, sa kanila ba nang gagaling muna ang lahat po ng informasyon bago po ito pumasok sa inyo pong central database? Yes, sir. Opo. Ang application po, meron pong form na sinasaynan ang ating mga persons with disability sa LGU. And then based on that, i-access po sila and then i-issuehan ng ID. The same data inside the form will be encoded by the Disability Affairs offices and transmitted to the central database which is the Philippine Registry of Persons with Disability. Okay, so ibig sabihin po talaga naggagaling po ito sa LGUs kasi nga po sila ang meron pong mga opisina rin at kakayahan na doon po mag-apply ang mga PWDs at sila po ang magpoprosesa po nung lahat na pangangailangan nila for IDs and recording. Ganun po yun, ma'am?
Yes, sir. Opo. Most of the IDs are issued po ng LGU. Pagka lang po yung mga wounded soldiers who are residents of other places Mm-mm. and nagkaroon po ng disability na confined dito sa Metro Manila, then the NCDA released the ID. Pero ngayong year po, 3 lang yung nai-release ng NCDA. So ito po yung mga persons with disability who weren't issued ID by the LGU, saka lang po sila nagpupunta sa NCDA, sir. Okay, sige po. Ano ho ba mga benepisyo po na maaring makuha ng isang talaga pong certified naman na PWD, ma'am? Ayon po sa batas, Sir Ted, sila po ay makakakuha ng 20% discount sa lahat po ng mga services, halimbawa po sa mga restaurant, sa mga resort po, sir. At exempted din po sila sa VAT ng yung 12%. And aside from that, meron din po silang makukuhang 5% on basic and prime commodities. At ang top po nito, yung mag-grocery po nila is 2,500 per month. So the 5% of that is 500 per month. Pero ang makukuha lang po nila is 125 pesos per week po. That's the essence po of having the booklet. Kaya po may booklet sila para po ma-check na hindi po nag-exceed ng 125 pesos per week po. So basically po, parang kapareho lang po kahalintulad ng senior citizen ID benefits. Yes, sir. Opo. Isang batas po kasi yung nagpo-provide po ng, Yes, ng ma'am. mga benefits po nito. And even po yung mga JAW po para po sa prime and basic commodities. Yes, ma'am. Opo, para ho ito maliwanag ano po. So ma'am, kapag ikay senior citizen na at the same time meron kang disability, ano po ang mangingibabaw dito? Depende kung anong gagamitin mong card. Yes, sir. Depende po kung ano po yung preference ng card holder. Pwede pong senior citizens, pwede po ang persons with disability, pero hindi po pwedeng sabay. Okay. Opo. Ma'am, sino ho ba under the law ang identified as a person with disability? Ito po yung mga tao po na meron pong long-term na kapansanan as defined po ng UNCRPD at hindi po nakaka-function ng katulad ng function ng everyday living ng isang normal po na tao. So ito po ay meron po tayong currently 10 categories po ng persons with disability. Ito po yung deaf or hard of hearing, intellectual disability, learning disability, mental disability, physical or orthopedic, psychosocial, speech and language impairment, visual disability, those having cancer and survivor of cancer, and rare diseases po. 10 category po, Sir Ted. Opo. At yan pong mga, to certify na ang isang tao ay may disability, ano pong kinakailangan niyang hawakan po na patunay dito? Ano po iyon? Sir, yun po may mga apparent na disability, yung nakikita na po natin by our naked eye, they can get a medical diagnosis from general practitioner, lalong-lalo na po sa ating mga municipal health offices, yun po yung pinakamabilis na access. But for the non-apparent disability po, kinakailangan po silang magpunta sa isang specialist, lalo na po kung halimbawa po visual. Kinakailangan po nilang magpunta sa mga expert po sa mata. Kung ito po ay sa speech, kinakailangan po dun po sa mga expert sa pagme-measure po ng disability ng pagsasalita. At ganun din po pagka po mga psychosocial or mental po ito, kinakailangan po sa mga psychiatrist, sir. Ayun. So, kumbaga po, dapat may certification sa kanila dito po sa inyong kapansanan. At yung po magbabasihan din ng LGU o maging ng inyong tanggapan para patunay, para po mabigyan siya ng gantong uri ng ID at benepisyo. Yes, sir. Opo. Okay. At meron din naman pong pagkakataon, sir, na hindi po nakalagay dito sa 10 ito at nagkaroon po sila halimbawa ng stroke. So, or nagkaroon po sila ng diabetes. Ngayon po, pwede po silang magpa-assess sa doktor na nagkaroon po sila ng tinatawag nating substantial functional limitation or nagkaroon sila ng disability. Ito po, maaari po nating i-honor. Okay. Ano po ang kaparusahan sa sino man pong nagpapanggap na PWD at gumagamit po ng fake ID or even authentic ID pero naman wala siyang disability?
Ito po sir, currently po sa batas po natin sa RA 7277, wala po tayong penal provision. So ang magagamit lang po ng mga LGU, being the third party aggrieved ng pandaraya po, ay based lang po sa ating Penal Code Article 172. So ito po may mga kaukulang fines po ito, pero less than 2 years po lang na pagkakakulong, sir. Opo. Kumbaga, ano lang ho ito, falsification of a public document? Opo, yun lang po yung law na po pwede natin i-apply currently. But there's a pending bill po sa lower house na maglalagay po ng penal provision for the use of fake ID and misrepresentation po. Ayun, opo, yan po ang kinakailangan. Talaga pong ilagay na po sa batas. Pati din po kasi ma'am, if you also remember before, hindi ka pa naman senior, gumagamit na ng senior ID, di ba? Ginagamit po ito, right? Na panloloko. Yes, sir. Opo. Madami po talagang mga tao na nagka-capitalize or nag-exploit po ng opportunity na makapag-misrepresent as persons with disability or senior citizens po. O, yun nga po. O, sige ma'am. Dito po sa usapin po ng fake PWD IDs, ma'am. Ano na po ang inyong kampanya dito? Kasi nga, kapansin-pansin, ma'am, di ba, sa mga restaurant ngayon, ang dami mga signage na no to fake PWD IDs. Opo. So ngayon po, unang-una, we will be strengthening the verification system po. And makikipag-usap na din po kami kay DICT katulad po ng what was recommended yesterday po dun sa ating public hearing para po makapag-provide po si NCBA ng electronic ID po. Pero syempre we have to consider the data privacy din po nitong ating mga kapatid na may persons with disability. So we will be designing a certain verification system na hindi naman po natin mabaviolate ang data privacy po ng ating mga nasa sektor ng mga may kapansanan. Meaning po, well, hopefully nga magkaroon na po kayo dyan ng database and accessible po sa mga chain of ito either tindahan man yan o restaurant. Basta lalagay lang doon, meron siyang rehistrado pero wala naman po kung ano yung sakit, di ba? Ganun po iyon. Opo, sir. Pwede naman po kasi yun na once to verify, o pwede pong ang lumabas lang po is verified or a check mark. Okay. So pwede po yun. So yun Opo. po yung mga in-explore po namin na avenue, sir. Okay, kasi po ma'am, meron kasi binanggit yung 10 ano ho, na mga binabanggit nyo na mga pwedeng kapansanan. Opo, meron po naman kasi dyan, hindi visible, di ba, na kapansanan, right? Kaya psychological, yung mga ganon. Hindi naman klaro yan. Maaring wala itong pinipiling edad. Kaya yun po napakahirap dito, ma'am, di po ba? Yung pagtukoy nga doon sa tao sa kanyang kapansanan. Kasi obviously, kung alam mo na talagang physically handicap, klaro ho naman yun. Ganun ho yun, Ma'am Glenda. Yes, sir. Opo. That's why we are also imploring na naiintindihan po natin ang sentiments ng ating mga establishments. However, the presumption of regularity po, lalo na kung non-apparent po yung disability, sana naman po ay maging medyo malawak ang kaisipan kasi po lalo na after the pandemic, kung makikita po natin yung trajectory, ang pinakamataas po ay physical, pangalawa po ay psychosocial. So, yung pong psychosocial na yun, hindi po siya apparent, hindi niyo po makikita pag tiningnan niyo yung tao kung may disability siya. Pero after pandemic po, madami pong nagkaroon ng psychosocial disability. Yun ho bang bipolar, ma'am, ay pag ang isang taong bipolar, is that a disability? Yes, sir. Opo. Okay, sige po. Sige, ma'am. So, yes, ma'am. Okay. So, ma'am, how soon can this be fulfilled, no? Ito hong pagkakaroon talaga ho ninyo ng digital registry system. Sir, next week po, i-explore na po namin with the ICT yung probability po ng hosting po ng cloud so that it can be possible po kaagad. And we are looking into the strengthening of the system within the next 6 months po, sir. Kasi naka-ready naman po yung system ni NCDA. Kaya po, inaantay lang po namin yung formal transfer from the Department of Health, sir. Opo. Ilan po, ma'am, so far ang rehistradong PWD sa Pilipinas? So, sir, ang nasa registry po natin is 1,949,700
287 and 1.6 million po dyan yung tinatawag nating active. Meron po tayong inactive na 290,000 po. Okay. Kapag ho ba, ma'am, yung pong PWD ay minor de edad, sino po pwede makakuha ng benepisyo kung meron kang anak na may problema physical? Di ba ho, pasok din po yun, ma'am, di ba? Wala namang pinipiling edad to, di ba? Yes, sir. Opo. At meron din po tayong mga persons with disability na talagang hindi naman po nakakatayo or talagang mga bedridden naman po. Therefore, ito po yung kanilang mga next of kin or designated representative or guardian po. Pwede po yan, sir. Opo. So, kumbaga po, kung meron kang anak na may physical disability, pagkain nyo sa restaurant, maaari makapag-avail yung bata sa kanyang kakainin, hindi doon sa magulang. Opo, sir. Maaari po yun. Okay, sige. Pati sa kanyang gamot, gamot ng bata. Okay, siya? Sige. Pahabol lang. Opo, go. Yes po. Ma'am Glenda, sa ngayon po ba namomonitor ninyo? Kunwari, may mga establishments na nagsusumbong na gumagamit nitong mga fake IDs? O halimbawa naman, yung mga PWDs na pupwedeng pumunta sa inyong opisina para isumbong naman yung mga establishments na hindi tatanggapin yung kanilang mga PWD IDs? Yes, ma'am. Meron po kaming mga reports na nakukuha. Actually po, 19 po yung nag-report, nakuha po naming reports on fake IDs. And we are working closely din po with Resto PH po. Kasi nagkaroon na po kami ng initial meeting sa kanila before. I think sometime in August. And talaga naman pong sinusuportahan din naman po namin yung daing kasi nga 75% of the 20% discount being given to persons with disability is being borne by the establishment po. Kasi hindi po full ang parang deductible sa tax yung 20% eh. Opo, nakikipag-coordinate po kami and ina-actionan po namin yon kasi wala po kaming quasi-judicial power or police power to NCBA. So the resolution of such cases still lies with the LGU po. So ibinabalik po namin sa LGU and tinutulungan naman po namin sila to pursue the case. To prosecute po yung mga nahuhuli. So ibig sabihin, pag may nagsumbong po sa inyo na establishments or nag-report, halimbawa itong 19 reports on fake IDs, binabalik nyo po yan sa LGU. Si LGU po dapat ang mag-handle nitong kaso. Opo, kasi po sila po yung lumalabas na third party aggrieved. Kasi yung pong nila na ID ang na-fake. So based on the penal code, sila po yung may karapatan na maging respondent. Respondent plaintiff po. Plaintiff, opo. Ma'am, ito pong 19 fake ID reports, buong Pilipinas na po ba yan? At ngayong taon lang po ba yan? Ito lang po yung mga na-force through po sa NCBA, ma'am. Meron po mga directly po na nagpupunta po sa ating mga PDAW offices. So, yun po hindi na po nakukuha ng NCBA ang statistics once they refer directly to the local government unit. Ito na po, huli na lang po sa akin, ma'am. Yung pong mga nakatutok sa atin ngayon ng mga PWD na halimbawa gustong magsumbong doon sa mga establishments na hindi po tatanggap ng mga PWD IDs nila, meron po ba kayong contact or emergency hotline kung saan po pwede po nila matawagan yan? Ma'am, meron po kaming webpage. Active po ang webpage po ni NCBA, which is meron po kami sa Facebook at meron din po kaming Instagram. However, we recommend po sana na ibigay po sa amin ng reklamo through email po. Meron po kaming email which is council@ncba.gov.ph kasi kailangan po namin yung mga detalye po para po mas ma-process namin. And within 2 days po, na-actionan po yan ng NCBA. Okay, salamat po na marami, Ma'am Glenda. At muli kami makikipag-ugnayan sa napaka-importanteng isyong ito. Thank you, Ma'am. Maraming salamat po, Sir Ted and DJ Chacha. Thank you. Magandang umaga po sa inyo.